What's up mga ka-TV? Dito naman po inyong lingkod, David Roman TV, na muli magbabagi sa inyo ng konting kalaman tungkol naman po sa Globe Telecom, no? At yan po ang magiging topic natin sa araw na ito. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko nito ay please make sure na nakapag-subscribe na po kayo at paki-like na rin po kung nagustuhan ninyo ang video na ito at paki-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Okay? Ang ating pong magiging topic sa araw nito ay kung nabalitaan nyo na po o napanood nyo sa TV kahapon o kagabi na starting December 1, 2023 po, ang Globe Telecom, no, ay mag-uumpisa na daw pong maningil ng late payment fee, no? So, ibig sabihin, yung mga nalilate daw po ng bayad, no? Sa mga postpaid po nila ito sa mga postpaid subscribers, no? Ay maniningil na sila ng 50 pesos, no? Na late payment fee per subscribers, no? Inanunsyo po ng Globe Telecom na simula sa December 1, 2023, maniningil na ito ng 50 pesos na late payment fee para sa mga postpaid subscribers. So, yun po, no? Starting December 1, 2023, ay mag-uumpisa na pong maningil ang Globe ng 50 pesos as late payment fee sa bawat subscribers nila, no? Ito po yung mga postpaid subscribers, no? At alam po natin na ating pong nakalap na impormasyon ay magmula nung December 30, 2022, ang kanilang total subscribers po, no, ay almost 88 million. Pero magmula nung nag-deactivate na po, no, dahil nga kailangan natin may register yung ating mga SIM, no, so nabawasan po ang kanilang subscribers at naging 48.4 million na lang po ang kanilang subscribers. Pero ang sabi nga nila, 5% lang daw po ang kanilang postpaid subscribers. So, kung 5% lang po, out of 48.4 million subscribers, meron pong 2.42 million ang kanilang postpaid subscribers. So, out of 2.42 million subscribers, ipagpalagay na natin, yun na lang pong butal na 420,000, no, subscribers ang malelate. So, times 50 po, tumataginting na 21 million a month ang makukolekta nila as late payment fee na 50 pesos, no, per subscribers, no. So, malaking pera din po ang kanilang makukuha. Saan kaya nila gagamitin yan, ano? So, yun na po yung butal lang, Kung yung 400 sa 2.4 million na postpaid subscribers nila, yung butal na lang na 420,000 ang malate a month. So, 21 million agad ang kanilang collectibles, no? As late payment fee. So, ayon naman po sa ating Makabayan Party List Congresswoman Franz Castro, ipatatawag daw po nila ang Globe at pag hindi nila ni-reconsider yung kanilang binabalak na gawin, no, na maningil ng 50 pesos, ay patatawag daw po sila sa Senado or sa Kongreso, no, para imbestigahan ang gagawin nilang pag-kolekta ng 50 pesos. So, yan po ang aabangan natin, no, sa mga susunod na yugto ng ating pakikipag-talastasan dito, malalaman natin, no, kung kila'y patatawag o hindi, at kung matutuloy ba o hindi ang 50 pesos na late payment fee starting December 1, 2023. So, abangan po natin yan. Sa muli, ito po inyong lingkod, David Roman TV. Bye!